Pinaatras ng Chinese Foreign Ministry ang lahat ng kanilang mga barko mula sa Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Bakit kaya? Dahil siguro to sa pagdaan ng F-16 fighter jet, F-18, F-A-50 at bomber aircraft ng US Air Force. Ang nakakapagtakaling kasi sa aerial patrol na to, armado at may missile ng mga jets. Oo, tama kayo nang narinig, may nakakabit ng mga missile ang lahat ng fighter jet. Ibang-iba to sa aerial patrol noong mga nakaraan. Dati-rati kasi, hindi sila equipped o walang nakalagay na mga missile. O sadyang nagpapaka-alerto lang ang US at Philippine Air Force dahil nasa paligid lang ang Chinese PLA Navy warship. Sinadya rin sigurong kargahan ng mga fighter jet para pag umatake ang China, makakalaban tayo agad. Creation nitong command na to para magkaroon tayo ng mabilis na reaction time. So we are actually doing three things. Yung CCC, no? We are collaborating, we are calibrating, and we are coiling like a spring, no? So ang tinitingnan natin dyan with the creation of this, we are getting ready so that in any eventuality, no, we are not going to get ready, but we are already ready. Kasama nga sa binubuong defensive strategic ang Cyber Command at Intelligence Command para sa coordinated attack na gagawin ng AFP at US Army. Dito inaasahang mas garantisado ang gagawing pag-atake sa kalaban. Planado ang lahat. Dito iniiwasan rin malagay sa alanganing sitwasyon ang mga nasa frontline na sundalo. Baka kasi pag totoong gera na, nakikipaglaban na yung mga sundalo o militar, tapos yung mga general nagpaplano pa lang. Yan ang matinding iniiwasan ng Armed Forces of the Philippines. Been creating units to address the modern challenges that we are facing right now. So we have been created, no, yung ating Cyber Command, and then we already also came up with our Intelligence Command. And nakikita nyo naman yung fruits ng efforts nito with the different accomplishments nitong previous months. Lumalabas lahat yan with our transparency initiatives. Nakikita nyo lahat yung mga ginagawa ng AFP. Katulad nga to sa Japan Maritime Self-Defense Force. Iisa ang koordinasyon pero sabay-sabay ang pag-atake ng ground-based Air Force at Maritime Defense nila sakaling dumating ang gera. Ito siguro ang dahilan bakit napakalakas rin ng Japan pagdating sa digmaan during World War II. Tinitingnan natin dito is we're looking at different best practices ng iba't ibang nations. So we see that yung Japan maganda ito, it works for them. So we'll also take that as a model. And also the best practices of other countries, kukunin din natin ito, pagsasama-samahin natin ito. Nakatutok rin ang Philippine Air Force sa air defense ng ating bansa. Inaasahang dadagdagan pa ang missile defense system na i-acquire ng Philippine Air Force. Siyempre, para na rin sa depensa ng ating bansa. Pag nagkagera nga, hindi may iwasang may matamaan o may mamatay. Kaya kasama sa exercises ang casualty evacuation sa sinasanay. Dito dadalhin ang sugatang sundalo sa pinakamalapit na ospital gamit ang mga helicopter. Gamit ang ating helicopter, Philippine Navy Helicopter EW-109. Nagkaroon tayo ng dalawang senaryo sa exercise na ito. Una ay ang pag-transfer natin ng isang non-ambulatory patient, which is ito yung pasyente na hindi kayang maglakad na kinakailangang ilagay sa isang stretcher. Pangalawang senaryo ay yung pag-transfer natin ng ambulatory patient, which is ito yung may kakayahang maglakad at hindi na kinakailangan na isakay sa isang stretcher. Sobrang mga totohanan na nga ang mga military drills. Talagang naghahanda na tayo sakaling magkagera. Kayo, handa rin ba kayong lumaban? I-komento sa baba ang yung salobin.